Yung mga kababayan, kanina pa ito nagbubuhat. Pang-5 sako na po yung binuhat ni Kuya Rizky. Nakakaawa naman. Para sa pagtulong mga kababayan, hindi umaayaw ang Team Daddy Frankie. Sama-sama tayo hanggang sa dulo. Ilan anak mo? May anak ka? Meron po. Ilan? Isa po. Isa? Oh. So yung anak nyo ganyan din? Huwag niyo pong mamasamahin, ma'am. Anong tawag sa inyo? Asawa nyo po? Wala dito nga. Wala na. Nasaan po? Iwanan nga. Ay, iniwanan din kayo. Tapos sabi ng anak nyo, iniwanan din po siya ng asawa. So ayun mga kababayan, no? Salamat sa Panginoon at nagkaroon tayo ng mga ganitong sasakyan. Kahit na maputik, kahit na bundok, laylayan talaga mga kababayan. Bihira yung mga tao makakarating dito. Hindi basta-basta naabot ng ating government, pero mararating ng Team Daddy Frankie. Kung makikita nyo yung mga gulong natin, talagang putik na mga kababayan. No? So, samahan nyo kami at puntahan natin itong pamilya na inilalapit sa Team Daddy Frankie at ayon sa kanila, may mga kapansanan sila. At hindi ko pa alam ang totoong kwento, buong kwento, pero sama-sama natin alamin mga kababayan. Dala tayo bigas. Kasi mahirap, malayo-layo pa yung lalakarin para hindi na kayo babalik. Sige, sir. Saan ang daan, sir? Dito. Parang nasa dulo na talaga sila. Kasi dyan po sa kabila. Kabunggan na po yan. Oo. Saan daan? Dito? Dito. Liblib na to, sir, Hindi ba nakakatakot dito pag gabi? Hindi naman. Oo, lalo na pag tag-ulan, no? Oo, yung mga Innova, mga van, hindi na kaya dito. Kuya Jesse, kaya pa? Kaya pa, Nong. Gusto mo ako naman? Kaya pa. Kaya pa? Sige, ingat ka kasi maraming tinik madulas. Ha? Hawakan natin yung lolo mga kababayan. Joke lang. Yung mga kababayan, kanina pa ito nagbubuhat. Pang-5 sako na po yung binuhat ni Kuya Rizky. Nakakaawa naman. Pero basta para sa pagtulong mga kababayan, hindi umaayaw ang Team Daddy Frankie. Sama-sama tayo hanggang sa dulo. Hining. Tingnan mo. Ako naman. Ha? Sige, okay na. Lumamit na to sabi ko sa'yo Di ba? Ang mga kababayan. Kaawa si Kuya Rizky. Hello po. Magandang hapon. Pwede tumuloy? Kumusta kayo dito? Anong pangalan ni ma'am? Bernesa po. Sorry? Bernesa. Bernesa. Biyernes. Opo. Bernesa. Ano pong, bakit ganyan po yung kamay nyo? Ano po, ninana ko po siya sa tatay ko. Ay, mana nyo sa tatay niyo? Siguro po sa Ilang taon na po kayo, ma'am? 42 po. Minana sa magulang? Baka si papa ko. Ano po kami, ilan kami, 3 po kami magkapatid ganito. Ang 3 kayo ang tatay nyo ganyan. Opo.
Tapos, pati yung apo, at saka yung ano ko po, anak ko, ganito din sa akin yung anak ko. Pero wala siya kasi naiwan po siya doon sa lola niya. Ilan anak mo? May anak ka? Meron po, Ilan? isa po. Isa. Opo. So, yung anak nyo ganyan din? Tatay nyo, ganyan. 3 kayo magkakapatid, ganyan po. Tapos mga anak nyo, ganyan din. Mga apo. Apo niya po. Huwag niyo pong mamasamahin, ma'am. Anong tawag sa inyo? Di, Siyempre, sorry kakaiba yung kakaiba parang magmula tatay hanggang mga anak, apo, parang ganyan. Siyempre may tawag sa Anong tawag po sa inyo? inborn po kasi ito. Inborn yan. Oo. Pinanganak na po kasi kami ngayon. Kaya po. Inborn na. Hindi ba napapacheck up sa doktor yan para malang? Makapacheck up po siguro sa buto siguro. Pero bakit nakapagtaka? Bakit magmula kay tatay, anak, hanggang apo? Hindi ko lang po alam. Baka sa ginseng na rin po sa dugo na po siguro. Sa dugo talaga. Pero siya lang po naman po yung ganyan. Sila po magkakapatid. Sa tatay niyo po, sa kanila magkakapatid, yung tatay niyo lang. Pero ang pinaka, dyan, sa anak ni tatay hanggang sa kaapo-apo ni tatay, ganyan. Opo. Ganun din po sa kapatid ko. So, kumusta naman kayo dito? Hindi ba kayo nahirapan maghanap buhay pag ganyan? Medyo nahirapan po nag-ano lang po ako sa online, mga tinda-tinda, nagtitinda-tinda po ako sa online kasi yun po naman ang alam ko po magpakitaan po online. Ganun po. Asawa niyo po, Nay? Ay, wala po. Hindi ko talaga lang kayo. Nasaan po sa... Mula nung pinanganak ko po yung anak ko, wala. Nung pumunta ng Manila, nagtrabaho siya. Nagtrabaho siya doon. Siguro nakakita siya ng babae. Nakakita ng babae? Ano ibig sabihin? Hindi na bumalik? Hindi na po bumalik. Wala kayong contact sa kanya? Wala po. Dati po meron. So nga lang wala na po din po. Ilan ang anak niyo? Isa lang po. Isa lang. Hindi na talaga nagparamdam. Ayun na po. Pwede bang makita yung tatay niyo? Pwede ba tayo sa labas, bro? Para makita natin yung tatay. Medyo madilim, okay na. Doon tayo sa labas. Gusto kong makita yung tatay niyo. Yung mga kababayan, nagugulat lang po ako. Sinasabi ni Ma'am Berniesa, na namana lang daw nila ito sa kanila, pero ang nakakapagtaka dyan mga kababayan, magmula lolo, anak, hanggang apo. Ay, si lolo. No? Dito ka, ma'am. Dito ka po. Ayan. Ay, ito si lolo. Lo, kumusta po kayo? Magandang hapon po. Magandang hapon din. Ilang taon na po kayo, lo? 21. Asawa niyo po? Wala dito nga. Wala na. Nasaan po? Nandun sa Batyara. Bakit po? Iniwanan nga. Ay, iniwanan din kayo. Tapos sabi ng anak niyo, iniwanan din po siya ng asawa. Yung siguro ang simula noon. Kaya nauna siyang iniwan sa akin. Sino po? Yung asawa ko. Ay, naunang umalis yung asawa niyo. Sumunod yung asawa naman ni ate. Ilan po anak niyo, no? 4. So, nasaan yung mga anak ninyo? Doon sa buli daw ang isa. Ay, pati si ma'am, anak niyo rin po. Oo. Ay, 4 sila? 4. Anak niyo rin yan, ma'am. Asa na asawang ma'am? Nagbibenta po. Nagbebenta. Pati kamay ni ma'am, ganun din, may problema din. Sorry ma'am ha. Mga kababayan, mga kabarangay, tignan nyo po yung mga kamay nila. Lo, patingin ang kamay ni Lolo, okay lang? Dikit-dikit, ay nagdikit. Yung buto. Si ma'am, patingin nga ng kamay ni ma'am, ganyan lahat. Namana talaga kay tatay lang. Oo. Yung kasi yung nanay ko, tatay ko, wala naman. Sa magulang nyo po, wala namang ganyan. Wala. Kayo lang meron. Yung nayanak ako, yun na. Oo. Ewan ko, bakit? So, sa ganyang sitwasyon mo, Lo, ano pong hanap buhay nyo po? Noon, ay yung pinagpalaki ko sa mga ito, dagat na palagi. Sa dagat, magdaragat po kayo. Mandalagat ako noon.
Ngayon po, Wala na. Hindi na kaya. opo. So paano kayo nabubuhay yung pinagkakakitaan nyo? Kasi wala yung asawa nyo, wala yung asawa ni ma'am. Mayroon din kaming, yun lang ang ano namin, kung minsan, makatrabaho kung minsan, yung kwan lang, yung parang kwan lang, kunti-kunti lang, ano. Tapos si ate, pati anak ni ate, ganyan din ang kamay. Pero sa'yo tayo, sa paa normal naman. Ganun din. Ganyan din ang paa mo? Kaya napakahirap magtrabaho ng normal, ano? Oo, hindi basta-basta yun, kahit na nung magtrabaho ka sa anumang bagay, ayaw nilang tanggapin dahil ganito hindi maganda ang ano. Ay, oo, pag sa pabrika mag-a-apply, hindi tatanggapin? Hindi tatanggapin siguro pero noon, nung hindi wala pang asawa, marami akong magtatrabaho, magpunta ko sa asinan, pastipan, dito sa tanggal, gano'n, yung kapagkakakitaan din. Opo. Pero kung mag-a-apply sa pabrika, hindi tanggap. Hindi siguro tanggap pa. Ganito nga. Pero nung ma-apply ako doon sa Pacific Bay, sa asinan dito noon, tinanggap ako. Oo. Pero may kasama ako. May kasama. Pero malakas pa noon. Pero tay, yung kalagayan ng mga anak niyo po, hindi niyo po ba napa-check up sa doktor noon? Maliliit pa sila? Hindi pa dahil Walang pera? walang pera. Apat niyo tay, ay anak niyo apat, ganyan lahat? May yung isa. Ay, yung isa, okay naman. Okay na. Walang problema yung kamay. Walang pera. Pangalan ni ma'am, si ate. Pang ilan po kayo, ma'am? Bunso. Ay, kayo ang bunso. Ng pangalan ni ma'am na bunso. Kaya yun po. Ma'am Rayalyn, anak niyo po yan? Dalawa po yung anak ko. Oo. Isa po, normal naman po. Ay, yung isa normal. Ito lang po. Ito lang, ganyan din ang kamay. Pati paa, ganun din? Ay, naku. Pareho po lang po. Sige. Oo. Pinapadoktor po namin po dati kaso natigilan po namin wala na po kami. Wala nang, Kaya na po pumunta ng munisipyo. nahiya ka nang humingi sa munisipyo. Opo. Umiiyak si ate, mga kababayan. Napakahirap na makita yung ganyan yung mga anak, no? Asa na asawa mo, ma'am? Naalala ko po kasi pag mag-aaral po siya. Opo. Kasi nung nag-aaral ako ganyan din po eh. Pinukutya po nila kami. Ay, nung nag-aaral ka, kinukutya ka. Po. Kaya naiisip mo yung mangyayari or possible na matatanggap ng anak mo. Opo. Oo, ngayon hindi pa niya alam kasi maliit pa. Pero pag dumating time na kahit sabihin natin 7 years old onward, hindi maiwasan sa mga bata yung bubulihin, no? Opo. Pero ano na lang, pag-pray na lang natin at turuan na lang natin yung bata na magmula ngayon wag niyang intindihin, no? Ba't umiiyak si ma'am? Masakit lang po kasi na ano. Tinatanong din namin po nung bata kami bakit kami ganito eh. Kasi po, ngayon po yung mga po ang sabi niya, mahirap po magtrabaho kasi nga mahirap mag-apply ng trabaho. Pag mga ganito. Hindi kasi din ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya mahirap pong maghanap ng pera. Kailangan mapanghubig sa gobyerno. Na-try ko naman din pong magtinda noon sa bayan. Opo. Kaso nga lang po, nung buntis ako, tumigil ako. Kasi wala naman po silang ibinibigay na yung parang pwesto po na papalit-palit po kami. Saan-saan kami magpunta-punta magtinda. Ganoon po. Mahirap po kapag wala kang yung parang may makuha na panggastos ganun sa araw-araw. Kailangan mo pang magbalat ng buto po.
Kasi nakakaya po kasi kapag humingi ka sa ibang tao. Kailang pray lang tayo, no? Ganun talaga siguro. Pero importante, malakas yung pangatawan, hindi nagkakasakit. Pero syempre, mas maganda kung maayos sana, no? Nakakapagtaka dyan, magmula kay tatay, anak, hanggang apo. Sabi po kasi ng doktor nung nanganak ako po, Oh, sabi po nila, nasa dugo na daw po. ay nasa dugo na daw. So, kaya sabi po niya sa akin nung bubuntis ko to, nung nasa dagupan po ako, ma'am, huwag po kayong iiyak. Meron pong kapansanan. Nung nasa tiyan pa po siya, bago Opo. po siya iiyak. Alam na po nilang meron siyang kapansanan. Ang sabi po nila, huwag po kayong iiyak, ma'am, kasi expected na po natin na namamana po yung dugo po nung sabi niya po sa akin. Kaya nung lumabas po siya, para po, bakit ganun, sabi ko. Kung pwede lang kami na lang sana. Oo, Pero yung panganay ko naman po, normal naman po siya. normal. Ano po. Kaya sabi ko po nung pinagkaloob ng Panginoon, alagaan. Opo. Ganun po. Ganun din po sa amin nung bata kami. Mabuti na lang kahit paano po, hindi naman ako iniwanan ng asawa ko nung time na yun. Oo. Yun. Opo. Pasalamatan natin kay God, no? Kaya lang si ate, ba't iniwan ka ng asawa mo? Yun po yung nung pumunta siya sa nagtrabaho, hindi na po siya bumalik ba siya, dito na lang po siya. Tapos sabi nila may babae siya, ganun po doon. Mula nun, di na kayo nagkausap. Mahirap din po talagang kasi ako din po nagtinda-tinda din naman kasama ko sa bayan dati. No, po, mga grade 1 na po yung anak ko. Oo. Po kami, nagbabalat ng buto simple po para po yung mga pangangailangan ng mga anak namin. Okay. Lalo po ako. Mabuti kasama niyo pa rin si tatay. Ito bahay niyo, sama-sama kayo rito. Si ate naman. Ate, nakabidyo tayo, mapapanood ng asawa mo. Anong mensahe mo doon sa asawa mo? Mensahe ko po, yung maalala naman sana niya yung anak niya kasi ang hirap din po mapag-aral. Kahit na kahit kunting bigay lang po sana niya sa anak Sige, ate, tumingin ka sa camera, manawagan ka sa asawa mo. Sige po. Baka sakali maalala niya yung mga anak niyo. Nananawagan po ako kaya sa kasi po yun, may diferensya din po siya siguro. Kung mapapanood niya po, sana maalala niya po yung anak niya na mabigyan man lang kahit na konti para sa pag-aaral niya po. Yung sa pinagtatrabuhan niya ngayon kung saan man siya po ngayon. Ayun ang pag-asawa mo, anong diferensya niya? Sa mata po, bulag po siya. Dalawang mata? Opo, ay yung isa po. Yung isa lang? Opo, pero yung isa din po, hindi na po, malabo na din po. Pero medyo, ewan ko po, makapesita na po siya. So, hindi mo rin alam kung anong kalagayan niya ngayon? Hindi din po. Pero nung nasa Maynila siya, nagbabakasyon pa ba siya rito? Opo, nagbakasyon din naman po mga 1 taon siguro. Baka tuluyan na siguro, baka tuluyan ng... Hindi naman po siguro, hindi naman po nung sinasabi din po nila na na may anak na siya naman. may anak na siya. So, confirm talaga na nagkaroon siya ng iba? Opo. Nakikita din naman po siya nung anak ko sa sa mga Facebook niya, sa mga vlog po niya. Kasi po nagwa-vlog din po siya. Kahit nagko-comment din yung anak ko, hindi na po niya pinapansin. Hindi niya pinapansin yung anak niya. Opo. May bad naman yun. Nisi-search kasi nung anak ko din po para ko siya, sabi ng anak ko. Sige na no? Pag-pray na lang natin. Alam naman ni God ang lahat. At pasalamat pa rin tayo gaya na aking sinabi kasi kahit anong hirap ng buhay, karaos. Yun nga lang, medyo masakit lang isipin lalong para sa mga anak natin na ganito yung
dadanasin din nila, ano? Sa pag-aaral, hindi talaga maiwasan yung bully. Pero, Sa pag-aaral po niya ngayon, lalo ngayon high school na po yung anak ko, baka mamaya marami na pong mag-bully sa kanya. nag-high school na. Buti na pag-aral naman. Nakakapag-aral naman po ako ng Diyos. Pinipilit ko pong talaga, pinupursige po pong mag-aral, ganun po. Ano siya. Laban lang ate. Kay ma'am naman, maswerte pa rin kasi gaya ng sinabi mo, after all ng kalagayan, hindi ka iniwan ng asawa mo. Ano mensahe mo sa asawa mo, ma'am? Dahil pakabait niyo, hindi ka niya pinapabayaan. Kung sayang ko lang po na sana intindihin niya kami, ang pamilya namin, na kahit ganito sitwasyon namin, tanggap naman po niya. Kahit araw-araw po siyang nagbibigta. Suporta niya. Sana ingatan lagi na siya ng Panginoon na huwag sana lagi mag-aksidente. Kasi po ilang beses na po na-aksidente. Noong nakaraan po nitong linggo na to, na-aksidente siya may tahi dito. Kaya hindi pa po namin, hindi pa siya siguro masyadong malakas magbenta ngayon. Pinilit lang po niya kasi wala po kaming pambili ng pambayad ng utang na yan. Ayan. May dala akong bigas. Saan yung bigas natin? Pakuha yung isang sakong bigas para makapandagdag, hati-hati na kayo. Ay, magkanya-kanya rin kayong saing. So, pagpasensyaan nyo na po itong dala namin, no? Sana makatulong. Yan mga kababayan, ito po yung pamilya na narating natin dito sa liblib na lugar na inilapit sa atin na magmula sa kanilang tatay hanggang sa anak, hanggang sa apo. So ayon nga daw po sa doktor, dugo na raw po, parang pasalin-salin. Pero ganun pa man ang sinasabi ng doktor, ay wag pa rin tayo mawala ng pag-asa. Manalangin pa rin tayo at magtiwala kay God dahil si God lang po ang nakaalam ng lahat. So, magbibigay po ako ng pandagdag, tulong pinansyal. Ayan. Bigay po ako 10,000. Bahala na po kayo maghati-hati. Ano, te? Bilangin natin, te. 1. Nakahawak din. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Salamat po. Salamat po. Pagpasensyaan nyo na, no? Laban lang tayo, mga kapatid. Huwag lang tayong bibitaw, mag-pray lang tayo parati. No? Si ma'am naman, ma'am, ano masasabi ni ma'am? Maraming po salamat sa inyo, sir. Hindi ko po kasi in-expect na pupunta kayo dito. Opo. Nagulat lang po ako nung akala ko po kasi sabi ng ate ko, huwag kang aalis din sa bahay. Sabi niya, bakit? Sabi ko, hindi ko po kasi alam talaga. Kaya nagulat po ako kanina nung pagpasok. Okay lang, walang problema. Shout out kay Chris Vlog, no? Salamat sa mga kapwa ko content creator, mga kagaya kong mga charity vlogger. Mabuhay po kayong lahat, no? Pati yung mga rider din po. Lahat yung founder po ng mga rider. Tinutulungan. Tulungan din po siya noon. Kaya nagpapasalamat po ako. Okay. Sana po hindi sila magsawang tumulong sa mga pangangailangan. Kasi mahirap po talaga may kapansanan. Sobrang hirap po. Mga pinagdaanan namin ng bata. Mahirap po talaga yung ganitong kalagayan. Kaya sana yung mga kapwa ko PWD, mga namin, magsara silang panghinaan ng loob po. Parang gano'n na po kasi sa panahon po ngayon, parang tingin po nila sa amin yung parang ang lit-lit namin. Parang nasa baba kami lagi. Yung sana din po mabigyan sana lahat ng ganito yung mga senador. Yung sabi po nilang ayuda na para sa kasi sa senior meron po. Kami pong mga PWD nahuhuli po talaga kami. Yung parang walang talaga kasi nga panghabang buhay yung kapansanan namin, hindi kami makapagtrabaho talaga. Ng maayos. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ramdam kita, ate. Ramdam kita dahil nakikita ko. Gaya ng iyong sinabi, no? Sana nga po mga kababayan, no?
ito ang pagtuunan ng pansin ng ating mga senador. Instead na puro awayan, puro bangayan, dapat pagtuunan nila ng pansin yung mga kababayan natin na may kapansanan. Mga kababayan, mga kabarangay. Hindi po nila ginusto na maging ganyan sila. So dapat lang na sila yung pagtuunan ng pansin. Mga purpose, mga tagawalis, ano yung tinatawag mga tagawalis, di ba? Real talk naman talaga eh. Binibigyan yung mga magwawalis, kunting walis lang. Picture. Okay na. Pero yung mga kababayan natin na ganito may kapansanan, palibasa, yung iba dyan hindi makapaglayo, hindi makabuto, laging naiiwan. Diba? So, ayun mga kababayan, sana magkaroon ng pagkakataon na mabago naman yung sistema, no? Kung may magagawa lang sana tayo. Pero ito po mga kababayan, opinion lang ni Daddy Frankie at nasabi rin po yung hinaing ni Ma'am. At ito ang mission ni Daddy Frankie ay magbibigay ng tulong sa lahat po ng mga kababayan natin na nangangailangan talaga ng tulong. Lalong-lalo na rin po sa ating mga lolo at lola. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay ginabi na, kaya pansamantala magpapaalam sa inyo si Daddy Frankie. Tay, ano masasabi ni Tatay? Nakarating ang Daddy Frankie dito. Maraming salamat, sir. Dahil nakarating kayo at nabigyan mo kayo ng tulong. Tulong para sa amin. Opo. Sige, Tay. Salamat po. Sana makabalik pa kami rito, no? Ayan. Maraming salamat po. God bless po.